Etong mga to, mabilis silang dumami. Ang tawag sa kanila, daylilies. Napakabilis nilang dumami at nasasakupan na nila lahat. So, bubunutin ko na sila kasi nagiging aggressive na talaga sila. Nakabunot na ako ng isa. At ayun yung RV. So kapag nagka-camping kami, pinagluloko ko lang kayo. Nasa harap lang pala kami ng bahay. Yung RV nandito kasi kailangang linisin. Kasi maraming lamok, insekto, kung ano mang insekto ang dumikit sa ano. Ay, papakita ko sa inyo mabilis short tour. Tada! Zoom it mo, Shipu. Where do you want me to zoom to? Here, the flowers. Diba? Ang ganda ng mga bulaklak. At ayun si Cookie. Ito, papakita ko sa inyo pag nabunot. Just a sec. I'm almost. Ito siya. What is that? It's daylily. It has an orange lilies. Oh yeah, and they're done for the year already. They're so aggressive now. They're taking over, so I have to pull them out. Okay. Yeah. At ito na, may mga konting bulaklak. Ito perennial. Lahat ng nakikita nyo perennial. Pag nagtanim kayo ng perennial, simulan nyo sa maliit. Ipapakita ko sa inyo mabilis lang. So, ito yung mga itatanim ko, mga bago. Don't move mo siya. Pag nagtanim kayo ng perennial, yung mga pinakamaliliit lang. Mga pinakamaliliit lang kasi lumalaki sila. Tignan nyo kung gaano to kaliit to. Tignan nyo kung gaano na siya kalaki. Lumalaki sila ng sobra. Dumadami. Kaya magsimula lang kayo sa maliit. Katulad nito. Ito. Next year, magiging gano'n na siya. Sobrang lago niya na talaga. Come here, Moshi. I'll show them. And this is gonna be the last. Here, I'll show you. So, pag nagtanim kayo ng perennial, kuhanin nyo lang yung maliit. Mura lang to. Sa iba, $5 lang siya. Ganon. Sa iba, $3.75. Ganon. Tignan nyo. Lalago pa to ng malagong malago. 'Di ba? Ang laki ng difference, 'di ba? So yan. Tas yung perennial, pwede niyo siyang i-divide tulad no. Every year namimigay ako niyan. Every year namimigay ako ng mga perennial ko, dinidivide ko, tas bumibili rin ako. When you duck behind it. I can climb it. No. It's very high. Look at the tree. You're gonna go ninja. I can do it. Yes! Yay! At ayan si Cookie. I'll show them the bugs, Mushi. Mabango. Ay, grabe, oh. Grabe ang ano. The bugs. Oh, the bugs. Yeah. All over the place. Can't see the ones in the window too much, but they're there. At eto ang ating garden. Mabilisang garden tour. O diba? Sobrang hilig ko mag-garden na nagpagawa ako kay Mushi ng garden box sa ilalim ng puno. Diba?
Ayan, ang payo ni Divina. Bumili lang ng maliit na halaman. So, may mga halamang namamatay katulad nito. Mahal siya. $39.99. Hydrangea. Hindi siya tumubo. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, hindi naman, ito yung first time na nagtanim ako ng hydrangea. Tapos, ito yung daylily. Nagiging aggressive siya masyado. Bubunutin ko na rin to. Yun din, maganda naman to sa ilalim ng puno. So, pagkatapos na nito mamulaklak, kukuha na ako, ibibigay ko. Every year namimigay ako nito eh. Kasi ang bilis-bilis niya dumami. Papakita ko. Ito yung foxglove. Buto na to. Kapag natapos na siya lahat, baliin nyo lang para magbubuto siya uli. Kasi ganito ang mangyayari. Ayan o, mga nagbubuto. Ayan. Mga nagtutubuan. Tapos na yung columbine. Ito yung columbine. Magiging buto na siya. Tapos, etong cosmos, annual siya. Pero yung mga buto, pinabayaan ko lang. Kaya ang daming nagtubo na cosmos. Ayan na, nakikita niya. Ang dami. Ang gandang combination, 'di ba? Ito yung bulaklak niya. Ganda. Ang ganda, no? Ang gandang bulaklak nito. Pagtapos na tumamulaklak, babaliin nyo lang para yung buto pupunta dito. Dadami sila. Tapos, ito yung tinatawag na yarrow. Dark pink naman siya. Tapos, ito, weed. Damo lang, pinabayaan ko na. Ito, nakalimutan ko na pangalan nito eh. Pero, ano to, tong tatlo na to, ayan, puro sila mga pollinators. Ganun, ang tema ko kasi dito, pollinator garden tong area na to. Yan. Tapos, etong hosta, ililipat ko rin siya. Ayan, nabunot ko na yung iba. Ito pink yung flower nito. Late pa siya. Pagka pa-end ng summer siya magbubulaklak. Yung mga kapitbahay ko, gustong-gusto nila to. Kasi namimigay din ako ng flower arrangement. At saka sobrang prolific niya every year. Nag-ano siya, tawag dito, ang taas nito mamulaklak. Pero mukhang nagkaroon ng napakadaming peste. First time ko lang tong makita. Yung ganito, binahaya ng peste. So, ang gagawin ko, kukuha ako ng paper towel. Tapos, irarab ko yung paper towel na konti lang na may ano tawag dito, soap. Para lang matanggal siya. Ganun talaga every year. May mga kumakapit na mga insekto. Ito, hydrangea siya, ibang variety naman. So, yung dalawa doon namatay. Ito, pangalawang taon na nitong hydrangea na to. Ito naman, nakalimutan ko na pangalan nito. Para siyang okra, no? Yung, ano namin, pine tree namin, hindi kasi namin binalutan eh. Hindi na siya mukhang maganda. Tapos, ito ng hydrangea na to, very prolific. Sobra, pa-end na summer na rin to. Depende talaga sa variety. Diba, pag pa-end na ng summer, yung pinaka nasa unahan ng ano ko nito, ng pinto ko, ay namumulaklak. Yun yung gusto ko. Kasi ito, kung makikita nyo, end ng summer talaga siya. Ang nangyayari, pag tapos na siya, magkakaroon siya nitong yung mga ganitong ano ba sa Tagalog nito? Yung ganito. Tapos pwede nyo siyang gawing kindling. Yun ang pinakamaganda. Iniipon ko to eh. Ginagawa kong kindling para sa pagka-camping namin. Ito mamumutito. Ang tawag dito silver dollars. Para siyang kapis. Ito coneflower. Soon mamumulaklak na siya. Ito nung tinanim ko to. Ano lang siya. Ganyan lang siya. Maliit lang siya. Yung parang pinakita ko sa inyo kanina. Last year namigay ako nito. At pagkatapos mamulaklak,
Kasi dapat bago mamulaklak, dun mo siya kukuhanan. Eh, hindi ko na siya nakuhanan. Kasi panay alis kami, 'di ba? Kaya maghihintay na lang ako pagkatapos mamulaklak. Doon ko na lang siya kukuhanan. Maganda talaga, no, kapag ka nag-gardening ka. Maganda siya para sa mental health. Sisimulan mo lang naman siya sa maliliit. Kasi through time, dadami din naman siya. Lahat ng tinanim ko dito, hindi ko yan nilalagyan ng fertilizer. Ganyan lang sila. So, may mga halaman din na nagiging aggressive. Katulad nga nito. Ayan, tinatanggal ko. Ilalagay ko na lang siya sa paso. Kasi sobrang aggressive niyan eh. Ang gusto ko na lang sigurong paramihin. Yun. May buto ko nun eh. Black-eyed Susan o Rudbeckia. Yun ah. Para siyang sunflower. Magtatanim ako. Ang ganda tignan ng mga bulaklak na nagsusway sa hangin. Eto salvia tawag dito eh. Para siyang buntot. Pink na buntot. Tapos may chives din ako kasi pagka unang bulaklak nila, bright pink sila. Eto, coneflower naman to. Meron ako nito sa backyard. Isa sa mga pinakauna kong tinanim na peste din siya. Ano ko talaga siya mismo. Tinanggal ko siya mismo. Tanggalin natin to. Napakaganda talagang maghalaman. Alam niyo, hindi ko na-appreciate itong paghahalaman talaga nung napunta ko. I mean, gusto ko siya, pero yung sobrang appreciation na pag nawawala siya, sobrang nandoon na talaga. Kasi saglit na saglit lang eh. Kapag may kapitbahay akong dumadaan na nagagandahan, pinuputulan ko ng bulaklak. Tapos pinibigyan ko sila. Mabilis ang flower arrangement lang. Usually, ang nilalagay ko sa flower arrangement, yung Rudbeckia. Ang problema nga, nagkaroon ng insekto na yun. Alam nyo ba, ang pinakamalalang insekto dito ay yung gypsy moth. Naku, i-type nyo, i-google nyo. Parang 2 or 3 years ago nung nangyari yun. Sobra sa bawat puno. Araw-araw, nagtatanggal ako ng mga tinik. Ito oh. Yan. Ayan. Grabe. Sobrang grabing, ano siya, parang karayom. Ayan, natanggal ko na. Ito, kailangan din siyang tanggalin. I-try natin. Sabi ni Colin, wag ko raw tanggalin, sasakit lang yung likod ko. Siya lang daw magtanggal. Ito, grabe rin tong yung lavender. Sobrang prolific niya. Alam niyo ba, ang kagandahan sa lavender? Sa akin 2 times na namumulaklak eh. Pero yung isa 3 beses eh. Tapos, ang mangyayari, pag natuyo na siya, kukuhanin ko siya. Kasi pag 2 beses siya mamumulaklak, diba? Pag tapos na, putulin nyo na kasi tutubo pa siya uli. Tapos, yung mga natuyo na yun, gamitin nyo kapag magbabacuum kayo. Itapon nyo sa carpet. Naku, pag nag-vacuum kayo, sobrang bango. Nakaka-relax. Hindi ako sa scent. Hindi ako makatagal sa scent. Pero yung etong scent ng lavender, siguro dahil natural to. Hindi ko alam. Kaya ko siya. Ang lavender lang ang scent na kaya ko. Kasi lahat sa bahay namin, walang scent. Yung sabon sa kamay, yung sabong panlabas sa damit. Mga walang scent. Eto, tapos na siya mamulaklak. Coneflower din to. Eto, lavender uli. Oh, diba? Ayan, ang mga pangarap ni Cookie nasa labas lang. Masaya na siya.